Ring, ring, ring. Sagutin mo, Vina, pakiusap. Pang-4 na pagtatangka. Panlima. Sa ika-6 na pagtatangka, sumagot siya. Dad, alam ko kung bakit ka tumatawag. Iba ang kanyang boses. Malamig. Handa. Walang gulat. Walang pag-aalala. Tanging pagtanggap. Vina, anak, anong nangyari sa pera? Sabi ni Susan sa bangko, kinuha mo ang lahat kaninang umaga. Pero hindi yan tama. Bumaba ang katahimikan sa pagitan namin. Narinig ko ang ingay ng daan sa background. Ang hum ng paglalakbay sa highway. Eksakto yan. Bawat salita ay bumaba na parang bato. Kinuha ko lahat, si Tino, at ako ay magsisimula ng bago sa ibang lugar. Dumulas ang telepono sa aking pinawisang palad. Pero anak, iyon na ang lahat ng mayroon ako. Ang buo kong pagre-retiro. Paano ako mabubuhay? Makakaisip ka. Lagi mo namang nagagawa. Vina, pakiusap. Kung nasa problema ka, maaari nating pag-usapan ito. Umuwi ka. Dalhin mo si Miko. Aayusin natin ito ng magkasama. Isang matigas na tawa ang kumalat sa speaker. Wala nang aayusin pa, Dad. Mas karapat-dapat ako sa pera na yan kaysa sayo. Ako ang nag-aalaga sa lahat sa buong buhay ko. Ngayon ako naman. Paano si Miko? Paano ang eskwelahan? Ang kanyang mga kaibigan. Hindi lang siya basta-basta mawawala. Kasama ko si Miko. Mag-a-adjust siya. Matatag ang mga bata. Ang aking apo, matalino. Si Miko kasama ang kanyang mga chess tournament at science fair project, inalis sa lahat ng kanyang alam. Vina, hindi mo ito magagawa. Kailangan ng batang iyan ng katatagan. Kailangan niya ang kanyang tahanan, ang kanyang paaralan. Ang kailangan niya ay isang ina na masaya sa wakas. Isang taong hindi nakatira sa patay na bayang ito, nagtatrabaho sa mga walang patutunguhang trabaho, naghihirap habang ang ibang tao ay nabubuhay ng totoong buhay. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Nang makipaghiwalay ka kay Poldo, sino ang tumulong sa bayad sa abogado? Nang hindi mo mabayaran ang upa, sino ang nagbayad? Nang kailangan ni Miko ng school supplies, bagong damit, birthday presents, sino ang nagbigay ng lahat ng iyan? At nagpapasalamat ako. Ito ang paraan ko ng pagbabayad sa iyo sa pamamagitan ng pagkuha ng kailangan ko para makabuo ng isang mas magandang buhay. Walang saysay ang lohika. Dinidiin ko ang aking libreng kamay sa aking sentido, sinusubukang intindihin. Anak, pakiusap, umuwi ka. Maaari nating pag-usapan ito. Kung kailangan mo ng pera para sa isang partikular na bagay, maaari nating ayusin. Walang aayusin. 3 probinsya na ang layo namin ni Tino. Huwag mo kaming subukang hanapin. Biglang namatay ang linya. Tumawag ako ulit agad, diretso sa voicemail. Muli, parehong resulta. Sa pangatlong pagtatangka, binigyan ako ng mensahe. The number you have dialed is not in service. I-block niya ako. Umupo ako sa truck, nakatingin sa screen ng telepono. Ninakaw lang ng anak ko ang ipon ko sa buhay at naglaho kasama ang aking apo. Walang babala, walang pag-uusap, walang pagkakataong magpaalam sa batang tinulungan kong palakihin sa loob ng 15 na taon. Tila umikot ang parking lot sa paligid ko. Mahigpit kong hinawakan ang door handle, nilalabanan ang pagkahilo. 40 taon ng maingat na pag-iipon, nawala sa isang transaksyon lang kaninang umaga. Ang babaeng binuhat ko noong sanggol pa, tinuruan sumakay sa bisikleta, inakay sa aisle noong kasal niya, ay winasak lang ako ng walang pag-aalinlangan. Ibinuka ko ang susi sa ignition nang nanginginig ang mga daliri. Umubo ang makina ng lumang Ford, pamilyar at maaasahan. Kahit papaano, may gumagana pa rin tulad ng dapat. Pagliko ko sa Main Street, dahan-dahan akong nagmaneho sa harap ng hardware store, ang diner, ang maliliit na tindahan na naging angkla ng aking buhay sa loob ng maraming dekada. Pareho ang tingin sa lahat, pero pakiramdam ko ay estranghero ako sa sarili kong bayan. Ang lalaking nagparke sa bangko isang oras na, ang nakalipas ay wala na. Kailangan ko ng oras para mag-isip bago umuwi. Oras para iproseso kung ano ang nangyari. Oras para malaman kung paano mabubuhay sa 2,000 piso na lang ang natira sa akin. Nagmaneho ako sa mga residential street ng walang malay na direksyon. Hinahayaan ng muscle memory na gabayan ako sa pamilyar na mga palatandaan.
Ang elementary school kung saan kinuha ko si Vina araw-araw sa loob ng 6 na taon. Ang silid-aralan ni Mrs. Patterson, 3rd grade, kung saan nanalo ang aking maliit na babae sa spelling bee. Napakagaling ko habang nakaupo sa maliliit na plastic na upuan sa seremonya ng parangal, ang ice cream shop sa Elm Street, kung saan ipinagdiwang namin ang kanyang ika-10 kaarawan. Kaming dalawa lang, dahil ang kanyang ina ay nagsimula ng lumayo noon. Umorder si Vina ng banana split na mas malaki pa sa ulo niya at idineklara ito na best birthday ever, Daddy. Sumikip ang aking lalamunan habang lumiliko ako sa Riverside Park, ang parehong parke kung saan simple ang lahat noon, kung saan ang pagiging isang mabuting ama ay nangangahulugang pagtutulak ng duyan at paghuli ng fireflies, hindi ang pag-navigate sa joint bank account at pagtataksil. Nagpark ako malapit sa pond at naglakad patungo sa aming lumang bangko, ang nakaharap sa mga pamilya ng pato na nagtitipon tuwing tagsibol. Dati ay nagdadala si Vina ng lumang tinapay sa isang supot ng papel, maingat na pinupunit ito sa perpektong piraso. Hindi masyadong malaki, Daddy. Hindi kayang kainin ng maliliit na pato ang malalaking piraso. 3 taong gulang siya, siguro 4, nakatayo sa kanyang tiptoes para abutin ang bakod. Ang kanyang maliit na kamay ay dumulas sa akin na may kumpletong tiwala. Mahal kita higit sa lahat, Daddy. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng 20 taon habang nakaupo akong nag-iisa sa worn wooden bench. Lumangoy ang mga pato malapit sa baybayin, ngunit walang maliit na babae na nakatayo sa tabi ko ngayon. Walang pasensya na ama na nagpapaliwanag kung aling mga pato ang lalaki at alin ang babae. Naalala ko ang pagtuturo sa kanya na sumakay sa bisikleta dito mismo sa parke na ito. 7 siya, determinado ngunit takot, iginigiit na hawakan ko ang upuan habang nagpedal siya. Paulit-ulit sa paligid ng landas kami nagpunta, ang kanyang mga training wheels ay tinanggal noong umaga na iyon laban sa kagustuhan ng kanyang ina. Huwag mong bitawan, Daddy, ipinapangako mong hindi ka bibitaw. Ngunit binitawan ko rin sa huli. Pinanood siyang umindayog at hanapin ang kanyang balanse at sumakay palayo sa akin na may purong kagalakan sa kanyang mukha. Bumalik siya, hingal na hingal sa tuwa. Nakita mo ba ako, Daddy? Nakita mo ba akong sumakay ng mag-isa? Kailan naging ang masayang maliit na babae na yon, ang malamig na boses sa telepono? Kailan nagbago ang mahal kita higit sa lahat, Daddy sa? Kinuha ko lahat. Ninakaw ng sarili kong anak, si Vina, ang halos 750,000 na ipon ko sa buhay. Sa loob ng 40 taon ng pawis ko sa pabrika, naging walang utang na loob siya. Bilang ama, ako ang nagbigay lahat. Pero para sa kanya, ako ay isang ATM lang. Tinalikuran niya ako at ang apu ko. Walang pakialam. Umalis ako sa bangko na luhaan. Pakiramdam ko'y nawalan na. Pero hindi niya alam, may lihim na yaman kaming dalawa ni Miko. At mas matalino ang apu ko. Ang dangal ko, babawiin ko. Hindi ako mananahimik. Pindutin ang like at share kung nakaranas ka rin ng pagtataksil. Kwentuhan mo ako, saan kayo nanonood? Ninakaw ng anak kong babae ang bawat sentimo mula sa aming mga account at tumakas kasama ang isang kriminal. Iniwan akong walang-wala pagkatapos ng 40 taon ng pagtatrabaho. Kumukulo ako sa galit, ngunit ngumiti lang ang aking 50 taong gulang na apo. Lolo, huwag kang mag-alala. Inasikaso ko na ang lahat. Ilang araw ang lumipas, tumawag siya, sumisigaw at galit na galit. Hindi kayo maniniwala sa ginawa ng matalino kong apo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Ipinasok ko ang aking card sa ATM slot tulad ng ginawa ko na libu-libong beses. Biglang umilaw ang screen, humihingi ng aking PIN. 4 na numero na naisaulo ko 20 taon na ang nakalipas ang lumabas sa aking mga daliri ng walang malay. Hindi sapat ang pondo. Nanigas ang kamay ko sa keypad. Tinitigan ako ng screen ng 2 imposibleng salita na iyon. Kinuha ko ang card at sinuri ito. Tiningnan ang magnetic strip kung may gasgas. Baka sira ang makina. Kailangan, ibinabalik ko ito. Parehong PIN, parehong kahilingan para sa halaga ng withdrawal, parehong nakakabiglang tugon. Hindi ito tama. Lumabas ang mga salita bago ko pa napigilan.
Isang matandang babae sa likod ko ang naiinip na gumalaw. Nagkikiskisan ang kanyang mga susi sa kanyang pitaka. Tiningnan ko ulit ang aking wallet. Binibilang ang 500 pisong kinuha ko noong nakaraang linggo. 2,000 piso na lang ang natira mula sa pamimili ng groceries. Ang savings account. Iyon, kailangang gumana. Ibang card, parehong makina, parehong PIN. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalagay ko ang mga numero. Hindi sapat ang pondo. Pinawisan ang aking noo sa kabila ng malamig na simoy ng Abril. Tiningnan ko ang balanse noong nakaraang linggo lang. 750,000 piso. Ang buong ipon ko mula sa 40 taon sa pabrika. Bawat overtime shift, bawat laktaw na tanghalian, bawat maingat na piso na tinabi para sa pagre-retiro. Umubo ang babae sa likod ko. Paumanhin, bulong ko, kinukuha ang aking mga card. Naglabas ng resibo ang makina. Balanse ng account, 0 piso at 0 sentimo. Huling transaksyon, 9:23 AM kaninang umaga. Nanghina ang aking mga binti habang naglalakad ako patungo sa pasukan ng bangko. Sinasalamin ng salamin na pinto ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na maong at flannel na kamisa. Isang taong mukhang litong-lito at maliit. Sa loob, ang pamilyar na amoy ng carpet cleaner at kape ay pumuno sa aking ilong. Si Aling Susan ang nakatayo sa likod ng teller window, ang parehong babae na humahawak sa aking mga deposito sa loob ng 15 taon. Magandang hapon, Lolo Ben, sabi niya na may karaniwang ngiti. Paano po ako makakatulong sa inyo ngayon? Susan, may mali sa account ko. Inilagay ko ang parehong card sa counter. Sabi ng ATM wala akong pera, pero imposible yan. Sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Hayaan niyo pong tingnan ko ang history ng account niyo. Marami pang pag-type. Isang paghinto. Lolo Ben, may nakikita akong withdrawal kaninang umaga ng 9:23 AM para sa buong balanse na 750,000 piso. Bahagyang tumagilid ang silid. Hindi yan posible. Natutulog ako sa bahay ng 9:30. Ang transaction ay nagpapakita na ginawa ito ni Vina Reyes. Siya po ay nakalista bilang joint account holder. Lumambot ang boses ni Susan. Kinuha niya po ang lahat, sir. Parehong checking at savings. Vina, ang pangalan ng aking anak ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Pero hindi niya gagawin yan. May mali siguro. Ibinukas ni Susan ang kanyang monitor patungo sa akin. Nandoon, nakasulat sa itim at puti. Vina Reyes. Buong withdrawal. Bawat sentimo na mayroon ako sa mundo na wala. Patawad po, Lolo Ben. Mukhang lehitimo ang transaksyon. Mayroon siyang tamang pahintulot. Tinitigan ko ang screen hanggang sa lumabo ang mga numero. Joint account holder. Idinagdag ko ang pangalan niya. 3 taon na ang nakalipas nang dumaan siya sa kanyang diborsyo. Para lang kung sakaling may mangyari sa akin. Para lang kung sakaling kailangan niya ng tulong kay Miko. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang mga card mula sa counter. Salamat, Susan. Lolo Ben, ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo bang tawagan ko ang isang tao? Umiling ako at naglakad patungo sa exit na may nanghihinang mga binti. Sa labas, tila napakaliwanag ng araw ng hapon. Nakaparada ang aking lumang Ford pickup kung saan ko ito iniwan, ngunit nagbago na ang lahat. Ang buong mundo ay nagbago habang nakatayo ako sa makina na iyon. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng jacket at nag-scroll sa numero ni Vina. Nag-hover ang aking hinlalaki sa call button. Kailangan may paliwanag, may emergency kay Miko, may pagkakamali. Hindi magnanakaw ang anak ko sa akin, hindi ba? Tumunog ang telepono ng 5 beses bago napunta sa voicemail. Ang kanyang boses ay masayahin at malayo. Hi, you've reached Vina. Leave a message and I'll get back to you. Ibinaba ko at tinawagan ulit agad. 5 ring, voicemail. Mahigpit kong hinawakan ang manibela habang nakaupo ako sa likod ng parking lot. Dumaan ang mga sasakyan sa Main Street. Normal na tao na namumuhay ng normal habang ang buhay ko ay gumuho sa paligid ko. Tinawagan ko siya sa 3 beses. Bumalik ang high school graduation sa mga piraso. Si Vina sa kanyang asul na cap and gown,
na nagbibigay ng valedictorian speech sa isang gym na puno ng mga mapagmataas na magulang. Umupo ako sa harap na hilera na nakangiti habang nagsasalita siya tungkol sa mga pangarap at posibilidad at ang kinabukasan na naglalabas ng maliwanag sa harap niya. Ang aking ama ang nagturo sa akin na ang pagsusumikap at dedikasyon ay maaaring lampasan ang anumang balakid, sabi niya noong gabing iyon. Lumingon ang buong audience para ngumiti sa akin, ang single dad na nagpalaki ng isang matagumpay na anak. Anong mga balakid ang nilalampasan niya ngayon sa pamamagitan ng pagnanakaw ng aking pagreretiro? Ang kanyang araw ng kasal, ang sumunod na lumabas, hindi inanyayahan at matalim. Ang sayaw ng ama at anak sa VFW Hall, ang kanyang puting damit na umiikot habang ginagabayan ko siya sa paligid ng maliit na sahig. Si Poldo ay isang mabuting tao noon, bago magsimula ang pag-inom, bago ang mga argumento na naririnig ni Miko sa manipis na pader ng apartment. Salamat sa laging pagiging nandyan, Dad, bulong niya sa tainga ko noong gabing iyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Niyakap ko siya ng mahigpit at nangako akong lagi akong nandyan. Sa pamamagitan ng problema sa kasal at problema sa pera at pagpapalaki ng apo na nangangailangan ng katatagan, sa pamamagitan ng lahat hanggang kaninang umaga, nang ang laging nandyan ay nangangahulugang gantimpalaan ang aking katapatan ng kumpletong pinsala sa pinansyal. Dinala ng simoy ng tagsibol ang amoy ng bagong damo at posibilidad, ngunit ang tanging naramdaman ko ay ang bigat ng alaala na bumabagsak laban sa kasalukuyang katotohanan. Bawat sakripisyo na ginawa ko, bawat extra shift na tinrabaho ko, bawat maingat na piso na inipon ko, lahat iyon ay binibigyang katwiran ng pag-ibig. Para sa isang anak na nagpatunay lang na walang kabuluhan ang pag-ibig na iyon sa kanya, saan nagpunta ang maliit na babae na iyon? Ang isa na humawak sa kamay ko at nagdeklara sa akin na ang pinakamahusay na daddy sa mundo. Kailan siya natutong magsinungaling ng may kasanayan? Magplano ng pagtataksil habang tinitingnan ako sa mata at humihingi ng tulong sa upa. Pinunasan ko ang aking mga mata gamit ang likod ng aking kamay at tumayo mula sa bangko. Ang mga pato ay nagpatuloy sa kanilang walang hanggang paglangoy, hindi nababagabag ng human heartbreak. May mga bagay na nanatiling pare-pareho. Kahit papaano, may sense pa rin. Naglalakad pabalik sa truck, nakita ko ang sarili ko sa side mirror. Parehong flannel shirt, parehong worn face, ngunit may isang bagay na fundamental ang nagbago. Ang lalaking nakatingin sa akin ay natututo na ang pag-ibig ay maaaring maging sandata ng mga taong pinakamahalaga. Dahan-dahan akong nagmaneho patungo sa bahay, kinakatakutan ang naghihintay sa akin. Ang backpack ni Miko ay nakasabit pa rin sa harap ng pinto mula kahapon. Ang kanyang chess set ay nakakalat sa kitchen table kung saan kami nagtatrabaho sa isang mahirap na endgame. Lahat ng ebidensya ng buhay na inakala kong ligtas at makabuluhan. Nag-alinlangan ang aking susi sa lock ng pinto sa harap. Paano ka papasok sa sarili mong bahay kapag ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong pamilya ay winasak lang? Paano mo haharapin ang isang apo na hindi pa alam na iniwan siya ng kanyang ina? Ang susi ay umikot at pumasok ako sa kung ano ang natira sa aking normal na buhay. Sa loob, ang bahay ay eksaktong pareho at ganap na kakaiba. Isinabit ko ang aking jacket sa kahoy na peg sa pinto, ang parehong peg na ginamit ko sa loob ng 23 taon. Ang sala ay nakaunat sa harap ko, puno ng mga kasangkapan na nasaksihan ang mga dekada ng mga sandali ng pamilya. Ngayon ay biglang walang laman na may bagong kahulugan. Ang mga larawan ng pamilya ay nakahanay sa mantelpiece na parang ebidensya sa isang pagsubok na nagsisimula pa lang akong intindihin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanila, iginuhit ng mga mukha na nakangiti sa akin mula sa mas masayang panahon. Ang pinakamalaking frame ay nagtataglay ng larawan ng kasal ni Vina mula 13 taon na ang nakalipas. Siya ay nagniningning sa puting lace. Ako sa aking nag-iisang magandang suit. Pareho kaming naniniwala sa mga hinaharap na hindi kailanman magaganap. Binuhat ko ang frame ng nanginginig ang mga kamay. Si Poldo Reyes ay tila isang magandang catch noon. May pinag-aralan sa kolehiyo, may matatag na trabaho sa insurance company,
magalang at respetado sa aming unang pagpupulong. Inakay ko ang aking anak sa aisle sa St. Matthew's Church. Ipinagmamalaki na ibigay siya sa isang lalaki na nangangako na mamahalin at poprotektahan siya. 3 taon, ganun katagal tumagal ang kanilang kasal bago magsimula ang mga crack. Umupo ako sa aking worn leather armchair, ang isa na nakaposisyon ng perpekto para sa panonood ng telebisyon at pagbabantay sa pintuan sa harap. Ang larawan ng kasal ay nanatiling mabigat sa aking mga kamay habang ang mga alaala ay bumabalik na may masakit na kalinawan. Ang unang senyales ay banayad. Ang mga komento ni Poldo tungkol sa pagluluto ni Vina sa hapunan ng linggo. "Honey, medyo tuyo ang manok. Baka sa susunod." Laging inihahatid na may ngiti, laging sinusundan ng tawa. Ngunit nakita ko ang paraan kung paano humigpit ang mukha ng aking anak sa bawat banayad na kritisismo. Pagkatapos ay dumating ang kontrol sa pananalapi. Kailangang humingi ng pahintulot si Vina para sa bawat pagbili, bigyang katwiran ang bawat resibo ng groceries, ipaliwanag ang bawat piso na ginastos. Pinanood ko ang aking kumpiyansa, valediktorya na anak na unti-unting lumiit sa isang taong humihingi ng tawad sa pagbili kay Miko ng bagong sapatos nang nasira ang luma. Ngunit ang umaga na nagbago ng lahat ay nasunog sa aking alaala na may perpektong kalinawan. Oktubre 15, 2022, isang Martes. Nagbabasa ako ng pahayagan habang nagkakape nang tumunog ang doorbell ko ng 7:30 a.m. Nakatayo si Vina sa aking porch sa damit niya kahapon, ang kaliwang mata niya ay namaga at kulay lila. 3 taong gulang si Miko na nakakapit sa kanyang binti na may takot na katahimikan na ginagamit ng mga bata kapag nagiging mapanganib ang kanilang mundo. "Dad, sinaktan na naman ako ni Poldo. Pakiusap? Maaari ba kaming manatili ni Miko dito ulit?" Ang salita ay humiwa sa akin na parang talim. Ilang beses na ba siyang ulit na hindi ko alam? "Oo naman anak, palagi kang welcome dito." Sinabi ko ito ng walang pag-aalinlangan, walang tanong, walang anumang kondisyon o inaasahan. Nagbukas lang ako ng aking mga bisig at ng aking tahanan at ng aking puso para silungan sila mula sa bagyo ng karahasan ni Poldo. Iyan ang laging ginagawa ko. Sa bawat oras na kailangan ni Vina ng pagsagip, sinagip ko siya. Sa bawat oras na kailangan niya ng pera, nagbigay ako. Sa bawat oras na nagkamali siya, inayos ko ito. Sa bawat oras na humingi siya ng tulong, sinabi kong oo. Nang linisin ni Poldo ang kanilang joint checking account bago siya makapag-file ng diborsyo, kinuha ko ang abogado. Nang hindi niya mabayaran ang unang buwang upa sa kanyang apartment, binayaran ko. Nang kailangan ni Miko ng damit sa eskwelahan at sports equipment at birthday parties, sinuplay ko ang lahat nang walang reklamo. Gusto kong kailanganin. Gusto kong maging maaasahang ama na makakalutas ng anumang problema, makakatugon sa anumang krisis, makapagbibigay ng anumang nawawalang piraso. Ang pagiging safe harbor ni Vina ay nagbigay ng layunin at kahulugan sa aking pagre-retiro. Ngunit sa kung saan sa lahat ng walang kondisyong pagbibigay na iyon, itinuro ko sa kanya na ang pagkuha sa akin ay walang kahihinatnan, na ang aking mga resources ay kanya sa pamamagitan ng karapatan sa halip na regalo, na ang aking pag-ibig ay nangangahulugang hindi niya kailangang maging responsable para sa kanyang sariling mga pinili. Tinitigan ko ang larawan ng kasal, pinag-aaralan ang kumpiyansa ng ngiti ni Poldo. Siya ay isang taker din, sa sarili niyang paraan. Ang pagkakaiba ay ang kanyang pagkuha ay may kasamang karahasan at pagbabanta, habang ang akin ay may yakap at reassurance, ngunit pareho kaming nagturo kay Vina na hindi niya kailangang maging accountable para sa kanyang mga aksyon. Ang tunog ng video game music ay dumaloy mula sa itaas. Si Miko sa kanyang kwarto, walang kamalay-malay na ninakaw ng kanyang ina ang buong ipon ng kanyang lolo sa buhay at naglaho. Walang kamalay-malay na ang pundasyon ng kanyang ligtas, matatag na mundo, ay winasak lang. Ibinabalik ko ang larawan ng kasal sa mantelpiece at kinuha ang susunod na frame. Umaga ng Pasko, 2023. Si Vina, Miko at ako sa paligid ng puno, napapalibutan ng mga regalo na binili at binayaran ko. Lahat kami ay nakangiti, lahat kami ay masaya.
Wala sa amin ang nakakaalam na sa loob ng sitro na buwan guguho ang lahat. Kailan naging mahal kita, Dad, ang mas? Karapat-dapat ako sa pera na yan kaysa sa iyo. Kailan natutunan ng aking anak na ang pag-ibig ay isang bagay na maaari niyang pagsamantalahan sa halip na isang bagay na dapat niyang pahalagahan? Ang sagot ay mabigat na nakaupo sa aking dibdib na parang bato. Itinuro ko sa kanya. Bawat pagsagip, bawat bailout, bawat walang kondisyong oo ay naging isang aralin sa entitlement. Bawat oras na pinapagaan ko ang kanyang mga pagkakamali, pinigilan ko siyang matuto na ang mga aksyon ay may kahihinatnan. In-enable ko siya, nilikha ang halimaw na sumira sa akin. Mga yapak ang gumalaw sa sahig sa itaas. Si Miko ay tumatayo mula sa kanyang gaming chair. Sa loob ng ilang minuto, bababa siya para sa hapunan. Inaasahan ang normal na routine ng Martes ng gabi na pinanatili namin sa loob ng 3 taon. Homework sa kitchen table habang nagluluto ako. Chess games pagkatapos ng hapunan, telebisyon bago matulog. Paano mo sasabihin sa isang 15 taong gulang na bata na iniwan siya ng kanyang ina, na ang babaeng dapat na magprotekta sa kanya ay sa halip pinili ang isang kriminal sa halip na ang katatagan at seguridad ng sarili niyang anak? Tumayo ako mula sa upuan. Alam kong hindi ko maiiwasan ang pag-uusap na ito ng matagal. Karapat-dapat malaman ni Miko ang katotohanan, kahit na ang katotohanan na iyon ay wawasakin ang kanyang mundo ng ganap tulad ng sa akin. Ang bahay ay naging mas maliit bigla na parang pinipilit ang mga pader. Ang bawat pamilyar na bagay ay tila nangungutya sa akin sa mga paalala ng buhay na inakala kong totoo. Ang buhay kung saan ang pagiging isang mabuting ama ay nangangahulugang magiging maayos ang lahat. Naglakad ako patungo sa kusina, nangangailangan ng pagkilos, nangangailangan ng ilang uri ng aksyon upang labanan ang bigat ng pag-unawa na dumidiin sa aking mga balikat na parang tingga. Ang kusina ay tinanggap ako ng pamilyar na init. Worn wooden counters na nagtataglay ng mga dekada ng mga pagkain ng pamilya. Ang lumang gas stove na nangangailangan pa rin ng posporo para sindihan. Ang coffee maker na gurgled sa buhay tuwing umaga ng 6 Kanamar AM. Talaga. Kailangan ko ang ginhawa ng routine, ang angkla ng mga simpleng gawain na may kabuluhan kapag wala ng iba. Kinuha ko ang mga butil ng kape mula sa freezer at sinukat ang mga ito sa grinder. Ang tunog ay pumuno sa katahimikan. Nilunod ang mga tunog ng video game mula sa itaas sa loob ng 30 blessed seconds. Tubig mula sa gripo, filter sa lugar, grounds na sinukat ng may katumpakan ng 20 taon ng ritual ng umaga. Ang kitchen table ay umakit ng aking atensyon habang nagsimula ang paggawa ng kape. 4 na upuan sa paligid ng scarred oak, bawat isa ay may hawak na alaala. Ang pwesto ni Miko sa tabi ng bintana kung saan siya gumagawa ng homework. Ang pwesto ko sa ulo, likod sa kalan. Ang upuan ni Vina sa tapat ko kung saan siya umupo 4 na buwan na ang nakalipas na ipinakilala ang lalaki na sisira sa aming pamilya. Dad, gusto kong makilala mo si Tino. Talagang espesyal siya sa akin. Enero 15, isang malamig na linggo ng gabi. Nagluluto ako ng pot roast. Pinupuno ang bahay ng amoy ng comfort food. Nang dinala ni Vina ang kanyang bagong boyfriend sa bahay sa unang pagkakataon, pumasok si Tino sa aking kusina na nakasuot ng itim na leather jacket sa kabila ng lagay ng taglamig, mga bota ng motorsiklo na nag-iwan ng scuff marks sa aking malinis na sahig, at isang ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Ang mga tattoo ay gumagapang sa kanyang leeg, sa madilim na mga pattern na nagsasalita ng oras, sa bilangguan at masamang desisyon. Ang ganda ng lugar niyo dito, Mr. Williamson. Ang kanyang boses ay may dalang kinis na agad akong kinabahan. Magandang security system, tahimik na kapitbahayan, talagang komportable ang setup ninyong tatlo. Kinamayan ko ang kanyang inaalok na kamay, nararamdaman ang mga kalus na nagmula sa pisikal na pagtatrabaho, na napapansin ang paraan kung paano inuuri ng kanyang mga mata ang bawat detalye ng aking tahanan, ang mamahaling telebisyon sa sala, ang mga larawan ng pamilya na nagpapakita ng 3 henerasyon ng katatagan, ang mga palatandaan ng seguridad sa pananalapi na hindi ko naisip na itago. Nagningning si Vina sa pagmamalaki, nakakapit sa kanyang braso na parang isang teenager na may una niyang crush.
Dad, nagkaroon si Tino ng ilang mahihirap na break, pero talagang binago niya ang buhay niya, hindi ba, honey? Oo naman. Maganda. Ang nakaraan ay nakaraan. Lahat ako ay tungkol sa kinabukasan ngayon. Sa buong hapunan, ang kanyang mga tanong ay kaswal, ngunit matalas. Gaano katagal ako nagtrabaho sa Ford? Anong uri ng pensyon ang nakukuha ng mga auto worker? Pag-aari ko ba ang bahay ng lubusan? Nakalista ba si Vina sa alinman sa aking mga account? Sumagot ako ng magalang habang sumisigaw ang aking mga instinct ng mga babala. May isang bagay na fundamental ang mali sa taong ito. Ang paraan ng paghawak niya sa balikat ng aking anak nang may pagmamay-ari. Ang paraan ng pagngiti niya kapag tinatalakay ang aking mga kaayusan sa pananalapi. Ang paraan ng pag-aaral niya sa aming tahanan na parang kinakalkulan niya ang halaga nito. Ngunit masaya si Vina, mas masaya kaysa sa nakita ko sa kanya bago magsimula ang pang-aabuso ni Poldo. Tumawa siya sa mga kwento ni Tino, ipinagtanggol ang kanyang rough edges, ipinaliwanag ang kanyang crude comments bilang katapatan sa halip na kawalang galang. Pagkatapos nilang umalis noong gabing iyon, tumayo ako sa parehong lugar na ito sa tabi ng coffee maker. Naghuhugas ng pinggan at sinusubukan na kumbinsihin ang sarili ko na ang aking mga alalahanin ay sobrang pagiging protektibo lang ng ama. Baka karapat dapat si Tino ng pangalawang pagkakataon. Baka ang kanyang kriminal na nakaraan, dahil halata na mayroon siya, ay talagang nasa likod niya. Kinabukasan, huminto ang aking kapitbahay na si Katonyo Rodriguez, kasama ang kanyang karaniwang pagbisita ng kape tuwing Martes. Kawili-wiling kasama ang mayroon kakagabi, sabi ni Tonyo. Umupo sa upuan kung saan nakaupo si Tino. Nakilala ang motorsiklo na yan mula sa database ng departamento. Si Tonyo ay isang police officer sa loob ng 15 na taon. Ang uri ng pulis na nakakakilala sa bawat troublemaker sa 3 county. Ang kanyang weathered face ay nagdadala ng bigat ng napakaraming tawag sa karahasan, sa tahanan at pagsisiyasat sa pagnanakaw. Tiningnan ko ang kanyang plate number pagkatapos niyang umalis. Isang lalaki na nagangangalang Tino Morrison. Mas mahaba ang record kaysa sa braso ko. Pagnanakaw, fraud, assault charges. Talagang masamang tao. Ang tasa ng kape ay nagyelo sa kalagitnaan ng aking mga labi. Gaano kalala? Sapat na kalala. 3 convenience store robberies sa Michigan. Credit card fraud scheme na nagpahirap sa maraming matatanda. Binugbog ang isang lalaki na walang malay sa isang bar fight 2 taon na ang nakalipas. Ang lalaki ay isang predator. Nagtatarget si Tino ng mga mahihinang babae, lalo na ang mga may resources. Inilapag ko ang aking tasa nang nanginginig ang mga kamay. Ano ang dapat kong gawin? Ilayo mo ang taong iyan sa iyong pamilya. Palitan ang anumang password na maaaring nakita niya. Siguro ilipat ang ilang pera sa mga account na hindi alam ni Vina. Hindi ito ang uri ng tao na nagbabago, anuman ang sinasabi niya sa iyong anak. Ngunit wala akong ginawa sa mga bagay na iyon. Sa halip, kinumbinsi ko ang sarili ko na masyadong kahina-hinala si Tonyo, na karapat-dapat si Vina ng kaligayahan pagkatapos ng pang-aabuso ni Poldo na ang pakikialam sa kanyang relasyon ay itutulak siya palayo tulad ng pagtulak ko sa 2 naunang boyfriend gamit ang aking protective instincts. Pinanood ko, naghintay, umasa na ang paghuhusga ng aking anak ay bubuti sa paglipas ng panahon. Umasa na papatunayan ni Tino na mali ang aking mga alalahanin. Umasa na ang pag-ibig ay sapat na upang mapanatiling ligtas ang aming pamilya. 3 buwan ng pag-asa habang si Tino ay lumipat sa aming tahanan. Natutunan ang aming routines. Nagkaroon ng access sa aming impormasyon. 3 buwan ng panunood sa kanya na charmed si Vina habang ang gut ko ay sumisigaw na kami ay hinahanap. Tumunog ang coffee maker, hinihila ako pabalik sa kasalukuyan. Nagbuhos ako ng tasa at umupo sa aking karaniwang lugar. Nakatingin sa walang laman na upuan kung saan ngumiti si Tino at nagplano ng aming pagkawasak. Mayroon akong lahat ng impormasyon na kailangan ko, babala ng isang police officer, dokumentado na ebidensya ng kriminal na pag-uugali, ang aking sariling mga instinct na nagsasabi sa akin na ang taong ito ay mapanganib at wala akong ginawa. Pinigilan ako ng takot. Takot na mawala ang pag-ibig ni Vina, takot na makita bilang kontrolado tulad ni Poldo.
Takot na ang pagtayo para sa aking pamilya ay sa paanuman gagawin akong villain. Ngayon nawala na ang lahat dahil masyado akong natatakot sa conflict upang protektahan ang pinakamahalaga. Sa itaas, huminto ang mga tunog ng laro ni Miko. Tumawid ang mga yapak sa sahig sa itaas ng aking ulo. Ang bathroom break na nangangahulugang papalapit na ang oras ng homework. Sa loob ng 15 na minuto, bababa ang aking apo na umaasa ng hapunan at normalidad. Nauubos na ang oras. Ang pag-uusap na kinakatakutan ko ay hindi na maaaring ipagpaliban. Naghugas ako ng aking tasa ng kape sa lababo, pinapanood ang huling patak na nawawala sa drain. Lahat ay nawawala. Pera, pamilya, ang ilusyon na ang pagiging isang mabuting tao ay sapat na upang mapanatiling ligtas ang mga mahal mo. Ngunit nanatili si Miko. Ang aking apo na nagtitiwala sa akin na protektahan siya, kailangan pa ring malaman ang katotohanan tungkol sa ginawa ng kanyang ina. Naglakad ako pabalik patungo sa sala. Inihahanda ang sarili ko para sa pinakamahirap na pag-uusap sa buhay ko. Ang sala ay naging kakaiba nang pumasok ako ulit dito, sisingilin sa bigat ng papalapit na paghahayag. 5:45 sa wall clock, 15 minuto hanggang sa karaniwang oras ng homework ni Miko. 30 minuto hanggang sa aming normal na dinner routine. Routine na hindi na magiging normal ulit. Naglakad-lakad ako sa pagitan ng couch at coffee table, nagsasanay ng mga salita na hindi darating. Paano mo ipapaliwanag ang pagtataksil sa isang bata na naniniwala pa rin sa kabutihan ng pamilya? Paano mo wawasakin ang kawalang kasalanan nang hindi sinisira ang pag-asa? Anak, kinuha ng iyong ina ang aming pera at tumakas. Masyadong matigas, masyadong biglaan. Miko, kailangan nating pag-usapan ang ilang pagbabago. Masyadong malabo, masyadong nakakatakot sa kawalang katiyakan. Ang iyong ina ay gumawa ng ilang pinili na nakakaapekto sa aming pamilya. Hindi pa rin tama. Walang pakiramdam na tama. Sa itaas, ang video game music ay nagpatuloy sa kanyang electronic melody. Ilang superhero adventure kung saan ang mabuti ay laging nagtatagumpay sa kasamaan. Kung saan ang hustisya ay nananaig at ang mga bayani ay nagliligtas sa araw. Ang irony ay matindi. Ang aking apo ay naglalaro bilang isang bayani habang ang totoong mga villain ay nakatakas na kasama ang kanilang mga spoils. Umupo ako sa couch. Pagkatapos ay tumayo ulit, umupo sa aking armchair, pagkatapos ay bumalik sa couch. Ang bahay ay masyadong maliit para sa pag-uusap na kailangan naming gawin. Ngunit masyadong malaki para sa kawalan ng laman na lilikha ng pag-uusap na iyon. Sa pamamagitan ng kisame, narinig ko ang routine ni Miko na naglalabas na may predictable na katumpakan, ang squeak ng kanyang desk chair habang itinutulak niya pabalik mula sa computer, mga yapak sa banyo, ang flush ng toilet, tumatakbo na tubig sa lababo, ang pamilyar na tunog ng isang 50 na taong gulang na naghahanda upang lumipat mula sa paglalaro patungo sa trabaho. Ang aking isip ay nag-raced sa iba't ibang mga diskarte. Dapat ba akong pumasok sa paksa ng may banayad na mga tanong tungkol sa kanyang ina? Magsimula sa mga reassurance tungkol sa kanyang seguridad at hinaharap. Manguna sa mga praktikal na implikasyon bago ibunyag ang emosyonal na pagtataksil. Ang grandfather clock sa sulok ay patuloy na nagkitik. Minarkahan ang oras na pakiramdam ay masyadong mabilis at masyadong mabagal. Bawat minuto ay nagdadala sa amin palapit sa sandali kung kailan magbabago ang mundo ni Miko magpakailanman. Bawat segundo ay nagbigay sa akin ng mas maraming oras upang mag-alinlangan sa bawat salita na pinlano kong sabihin. Sa 5:50, muling nag-creak ang kanyang gaming chair, ang paghinto ng isang save game na isinasagawa. Sa lalong madaling panahon, isasara niya ang computer at kukunin ang kanyang mga schoolbook. Ang routine ng Martes na pinanatili namin sa loob ng 3 taon ay magsisimula sa huling pagkakataon. Lumipat ako sa ibaba ng hagdanan. Ang kamay ay nakasalalay sa worn wooden banister. Itinayo ng aking lolo ang mga hagdan na ito noong 1952, noong nanatiling magkasama ang mga pamilya sa pamamagitan ng paghihirap, noong ang mga bata ay maaaring magtiwala sa kanilang mga magulang na protektahan sila sa halip na iwanan sila. Lolo,
Bababa ako sa loob ng 5 minuto. Dinala ng boses ni Miko ang kaswal na init ng isang bata na naniniwala na ligtas ang kanyang mundo. Isang bata na walang dahilan upang mag-alinlangan na ang Martes ng gabi ay magaganap tulad ng bawat Martes ng gabi sa nakalipas na 3 taon. Huwag kang magmadali, anak. Ang aking boses ay tunog na mas matatag kaysa sa naramdaman ko. Ang mga tunog ng paghahanda ng homework ay nagsimula sa itaas. Backpack zippers, mga pahina ng aklat-aralin, ang kaluskos ng mga papel na inaayos. Si Miko ay isang mabuting mag-aaral, methodical at responsable sa mga paraan na ipinagmamalaki ko. Minana niya ang katalinuhan ng kanyang ina, ngunit sa paanuman ay naiwasan ang kanyang pagiging impulsive. Umaasa ako na ginawa niya. Nakatayo sa paanan ng hagdan, napagtanto ko kung gaano ako nagpabaya. Ang simpleng kasiyahan ng isang apo na gumagawa ng homework habang nagluluto ng hapunan sa kalan, ang komportabling routine ng pagtulong sa mga problema sa algebra at pakikinig sa mga kwento tungkol sa mga kaibigan sa eskwelahan, ang pag-aakala na magdadala ang bukas ng isa pang normal na gabi sa isang buhay na binuo sa katatagan at tiwala. Lahat ng iyon ay malapit ng magbago. Ipinakita ng wall clock ang 5:55. Ang oras ay isang ilog na dumadaloy patungo sa isang waterfall. Dinadala kaming pareho patungo sa isang sandali na hindi maiiwasan o maantala. Sa aking bulsa, nanatiling tahimik ang aking telepono. Walang missed calls mula kay Vina. Walang text messages na nagpapaliwanag sa sarili niya. Walang huling minutong pagbabago ng puso. Wala na siya. Talagang wala na. At kailangan malaman ni Miko. Nilinis ko ang aking lalamunan at tinawag ko sa hagdan. Ang aking boses ay nagdadala ng mas maraming bigat kaysa sa karaniwan. Miko, maaari ka bang bumaba dito sandali? Kailangan nating mag-usap. Isang paghinto sa pagkaluskos ng papel. Sure, Lolo. Hayaan mo lang akong tapusin ang pag-save ng aking homework file. Ang pamilyar na tunog ng isang computer na isinasara ng maayos. Maingat si Miko sa teknolohiya. Hindi kailanman nawawala ang trabaho dahil sa walang ingat na pagkakamali. Isa pang katangian na nagpapahiwatig na iba siya sa kanyang ina na laging impulsive at walang ingat sa mga mahahalagang bagay. Tumawid ang mga yapak sa sahig sa itaas ng aking ulo, lumilipat patungo sa tuktok ng hagdan. Sa loob ng 30 segundo, siguro mas mababa, lilitaw ang aking apo sa tuktok ng mga hakbang na iyon na may karaniwang ngiti at kaswal na tanong tungkol sa mga plano sa hapunan at kailangan kong hanapin ang mga salita upang sabihin sa kanya na pinili ng kanyang ina ang isang kriminal sa halip na ang sarili niyang kapakanan, na ang babaeng dapat na pinakamamahal sa mundo ay iniwan siya para sa pera, at isang panibagong simula kasama ang isang lalaki na nakikita ang mga bata bilang mga balakid na dapat lampasan. Ang mga yapak ay umabot sa tuktok ng hagdan. Nakita ko ang daliri ng kanyang sneaker sa unang hakbang, pagkatapos ay isa pang hakbang pababa. Ang aking puso ay tumama laban sa aking mga tadyang habang naghahanda akong sirain ang kawalang kasalanan ng batang tinulungan kong palakihin sa loob ng 15 taon. Heto na, oras na para sa katotohanan. Lumitaw si Miko sa paanan ng hagdan na may karaniwang madaling paglalakad, ngunit may isang bagay sa kanyang ekspresyon ang pumigil sa aking rehearsed words bago sila makabuo.